Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo bibigyan ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Sikat na radio announcer and TV reporter Ted Filon tila sinupalpal si Senator Risa Hontiveros dahil kwinestyon nito ang ginagawang pag-iimbestiga ni Senator Risa Hontiveros at anong batas nga ba ang ginagawa nito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, dahil sa tila sunod-sunod na pagdinig ng Senado patungkol sa paglilitis sa religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy dahil di umano sa aid of legislation na siyang pinangungunahan naman ng minority leader na si Senator Risa Hontiveros, napansin ng marami sa ating mga kababayan na sa lahat ng tila akusasyon kay Pastor Apollo Kibuloy ay tila may ibang pinatutunguhan ng nasabing pagdinig. Dahil sa dinami-dami ng mga akusasyon laban dito, ni isa ay wala silang napatunayan at napaka-obvious di umano na gusto lamang itong ipahiya sa national TV. At maging ang TV host, news anchor na si Ted Filon, hindi napigilang mag-react sa ginagawang pagdinig ng Senado kay Pastor Apollo Kibuloy. Pagtatanong pa ni Ted Filon, ano nga bang batas ang ginagawa dito sa pag-iimbestiga ni Senator Risa Hontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi yung tila napakarami parang pinagdaanan ng nasabing hearing at tila ginawa parang national issue at dapat raw ay pumunta sila sa korte at sinamahan nitong magsampa ng kaso. At dito patunayan kung sino ang nagsasabi ng buong katotohanan. Senator Risa Hontiveros, ano ba ang inyong pinupuntirya dito ng mga batas kung meron man to justify the continuous hearing of this particular case? Right? Opo. Kasi para ho pabulaanan yung iba na hindi you're going to persecute Pastor Apollo Kibuloy. Wala kayong intensyon kundi pahiyain siya. Wala kayong intensyon kung hindi siraan siya. Hindi ba di ba anointed? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang natuwa dahil sa walang takot na pagsabi nito sa pulso ng bayan at pinatunayan nito na wala itong pinapanigan. At ayon pa sa kanila, salamat po Sir Ted Filon at nakita nyo rin po ang masamang hangarin ni Hontiveros. Ang lahat ng ginagawa niya ay bumabalik din sa kanya. Pagpalain pa po kayo lalo ng Panginoon. Sa tagalan newscaster ni Ted Filon, now lang siya nakapagsalita ng tama. Mabuhay ka Sir Ted Filon, yan ang tama. Agoy Risa Hontiveros, pati mga kilalang tao napansin na hindi maganda ang paraan ng iyong pagdinig kay Pastor. Baka dapat may pumuna na sa kanya para mabigyan ng tamang paglilitis kay Pastor Kibuloy. Kasi parang sumobra na, hindi pa natatapos ang paglilitis ay hinatulan niya na. Grabe ka talaga Risa, inuna mo pa si Kibuloy kaysa mga mahal na bilihin ng Pilipinas. Ginawa mo pang korte ang Senado, sobrang pangbababoy yan sa batas natin. Tandaan mo Risa, hindi ka korte kung makapangusga ka parang hinatulan mo na si Kibuloy. Ayan tuloy, nilaglag ka tuloy ni Ted Filon, nabulabog tuloy mga kabulastugan mo dyan sa Senado. Hoy Risa, unahin mo muna ang kaso mo sa PhilHealth. Nasaan ang pera ng PhilHealth na ginamit mo umano
nyo sa pagpapaganda. Grabe ka, dapat buksan yung PhilHealth mo muli sa Senado para magkaalaman na. Kahit ano pang gawin mo dyan sa Senado, kahit kumuha ka pa ng mga scripted at mga bayad na testigo umano, bilang na lang ang maniniwala sa'yo. Karamihan mga dilawang kakampi mo. Huwag mo na kaming bulahin, Risa. Wala na kaming tiwala sa'yo. Ang galing mong magtanim ng witness, katulad ng ginawa mo sa Parmali, na bulabog ka tuloy. Kaya Sir Ted Filon, banatan mo araw-araw yan, PhilHealth Queen, at sabunin mo para matauhan at manahimik na. Dapat bumaba na lang yan sa pwesto. Sayang lang ang pera ng bayan sa hearing na yan. Ang galing ni Ted Filon, nasa pool si Senator Risa. Bakit kasi focus na focus siya kay Pastor Kibuloy? Nahahalata tuloy na may iba siyang balak bukod sa aid of legislation. Kasi bakit ngayon pa nila ito ginawa? According sa witness, matagal na itong ginawa ni Pastor sa pang-aabuso. Ang timing naman na sa panahon pa ni Sara Duterte, na alam naman nating may tensyon sa kanilang pagitan. At dati pa namang senadora si Risa Ontiveros, sana noon pa nila ito ginawa para hindi na dumami ang biktima kung totoo man. Gusto ko ring mabigyan ng hustisya kung totoo man na may pang-aabuso, pero dapat sa korte nyo dalhin ang kaso. Dahil dyan sa Senado, ginagawa nyo lang pa-famous dahil sa sarili nyong interes sa politika. Ay court naman, bakit sa Senado pa gusto ni Ontiveros ipa-investigate? Politics na naman ba ito? Ano ba talaga ang trabaho ng Senado? Tanong ko lang po, katagal-tagal na pala niyan, parang hindi pa yata ako niyan pinanganak. Bakit ngayon lang yan pinagdidiinan? End quote. Ato ng Senado na magsimpleng pa-appear sa mamamayan. Sino pa man siya at napakarami ng matataas na opisyal ng church at state ay humarap na sa komite. Kaya bakit nag-i-insist si Kibuloy na wala siyang obligasyong humarap? No? Sino ba siya para sabihin iyon? At kailangan umabot pa sa ganitong punto na may show cause order pa para hindi siya maaresto. He's actually dug his own grave, sabi ko nga. Kung sana nagpakita na siya sa unang mga imbitasyon pa lamang namin, hindi na kailangang umabot sa ganito. Honestly, I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestohin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation or subpoena or show cause order. Pag sinabi niya yon ulit, dahil sinabi na rin niya dati, that really shows the highest disrespect for the Senate as an institution. Kawawang Risa Ontiveros, gigil na. Ang akala siguro niya, kaya niyang manipulahin lahat ng tao. Ang akala siguro niya, kaya niyang paikutin sa kanyang kamay lahat. Hoy, kung ang batas nilalagay mo sa kamay mo, wag mo yang gawin, no, sa iba. Kasi makakahanap ka talaga ng katapat o tingnan mo. Ang tanong dito mga lords, di ba? Sino ba ang mas pinaikot-ikot dito? Alam nyo kung sino? Si Risa. Kasi di ba imagine niyo hindi nyo nga madakip-dakip. Iba talaga mga lords pag may alam sa batas. No, iba talaga pag hindi nila mauuto, 'di ba? At hindi nila matatrap. Kasi sa totoo lang, yung Senate hearing, pag pupunta si Kibuloy, trap 'yan eh. Sobrang trap 'yan. Pwede naman yang patunayan sa Supreme Court, 'di ba? Pwede naman yang doon gisahin si Kibuloy, 'di ba? At ipasa niya lahat ng mga ebidensya doon. Pero hindi. Ang gusto ni Risa Ontiveros sa court niya, which is ang Senado. Kasi kaya niyang manipulahin eh. Diba? Kaya niyang manipulahin, kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. So ano ka ngayon, Risa Ontiveros? Diba? Butata, galit na, inis na. Diba? Respeto. Humingi ka pa ng respeto. Pero yung due process, yung tamang pamamaraan para ipakulong mo ang tao, para mapatunayan kung guilty ba talaga ang tao, hindi mo nirerespeto at hindi mo ginagawa. Kasi sa'yo pa lang guilty na ang tao. Sa'yo pa lang may judgment na ang tao. Grabe! Ang galing, no? Sobrang galing talaga ngayon. So wag na pala talaga kayong pumunta sa korte. Kay Risa Ontiveros na lang kayo pumunta. Sabay-sabay na po yung mga issues. Natatambakan na po ang kasalukuyang pamahalaan. Kasama po riyan itong NFA,
na wala na po uungkat. Ito po Lotto na naungkat lang kanina. Ano pa ba? Lotto, yung Chocolate Hills at iba pang mga protected area, no? Pero involved po rito lahat sa mga nauna ko, NFA, Chocolate Hills, Lotto. Involved po dyan lahat ng mga government officials po ang involved dyan, no? Yan po dapat ang tinututukan ng ating mga ng investigasyon, kung meron man investigasyon. Pero nakatutok po lahat ngayon, as usual, sa mga kalaban. Kalaban nila sa politika. Si kay Apollo Kibuloy, at ngayon po, idinadawit na ito pong si Pangulong Duterte. Yan, may bago na pong pagdadawit kay Pangulong Duterte na yung tandem po ng mga senador na si Risa Hontiveros at saka itong mga congressman na makabayan na pinangungunahan siyempre ng ating ng best friend ng bayan, si Franz Castro. Okay. Alam niyo po, ito real talk. Dami po. Sabay-sabay na po, no? Ito po lahat ng issue na to, man-made po to lahat. Wala po tayong inuulit-ulit ko na napakabuti pa rin nung nasa taas, no? Wala po tayong talagang yung galing pa po natural, no? Swerte kung tutusin. Kasi si Pangulong Duterte hindi tinantanan. Ito po panay mga gawang mga ng tao ang mga issue. Katulad po niyan. NFA. Kamakailan lang, ang dami pong sinuspindi. Alam niyo po ba ngayon na yung mga sinuspindi, tapos na po yung preventive suspension? Ang tanong po, ano po nangyari sa kanila? Preventive suspension para po maimbestigahan. Kung sila po ba ay involved dito, kasi wala po gusto nilang ibaon eh. Lahat ng issue gusto nilang ibaon ngayon. Huwag po natin kakalimutan, may issue po yung NFA, baka natatabunan po. Bakit po kinakailangan tong issue? Isa po sa inaangal ng mga Pilipino, yung napakamahal na presyo ng bigas. Paalala lang po natin kung ano po ginawa ng NFA, no? Ibinenta po ng 25 pesos yung mga bigas dito po sa mga trader na nagbebenta sa atin ng mura. Yan po, involved po yung NFA dyan. Siyempre, preventive suspension, nag-e-expire yan. Ang tanong, ano na po mangyayari? Ngayon pong nag-expire na yung preventive suspension, ililift na yan. Meron pa po bang mananagot? Kinakalimutan na po ba na lang natin? Tinatabunan na lang? Kibuloy na lang ng kibuloy? Second part na. Dinadamay na ngayon si Duterte. Asan na yung mga mananagot dito sa... Asan na yung mananagot dito sa... Anong tawag dyan? Dapat dyan sa nagtinda ng 25 pesos sa mga traders. Napakalaki pong pagkalugi niyan sa atin. Napakalaki po na, hindi ko po maintindihan bakit nakatutok tayo lahat sa isang pribadong tao na si... Opo, si Duterte pa rin ang target nila ngayon. Okay. Yan po, no? Dapat hindi natin iiwan yan kasi mukhang matatabunan po sa dami ng issue. Dinadaldal po ni Tulpo ngayon. Siyempre, lahat nakapokus kay Tulpo. Ito pong, yun na po yun. Yun yung latest dun sa NFA. Baka naman wala pong maparusahan dyan. Baka naman wala pong, kasi hindi ko po alam kung ano pong titignan natin Mayroon akong paglabag na sa tingin natin, mayroong paglabag dyan. Bakit po hindi siya pinapansin ng mga kongreso? Bakit hinahayaan? Ito ang issue talaga ng tao, bigas. Okay, ikalawa, etong sa Lotto. Sabi na yung paliwanag talaga nila palpak Ngayon po, pinalalabas naman nila yung kobrador. Kobrador daw yung, hindi naman daw yun yung tumatama, kundi kobrador. Sinabi ni Tulpo, yung kinukubra niya, 225,000. Alam niyo po, sa isang, hindi ko po alam kung normal po yun na tumataya ng 500, yung mga tao. Tapos dun sa isang lugar, napakaswerte naman ng tao na yun. Kayo po ba, normal po ba yun? Kung 225,000 ang tinamaan nyo, ipapakobra nyo pa?
dahil nalalayuan kayo. Putya, kahit po ako, kung ako taga-Butuan at sa Maynila ko po kukubrahin 225,000. Pupunta po ako sa Maynila. 225,000 yung tinatamaan ko eh. At yung nakubra ng isang tao na yun, ayon kay Tulpo, 8 million o 9 million. Wala ba yun? Walang anomalya doon. Napakalambot po. Tinataasan lang ni Tulpo ng kilay. Alam niyo po si Tulpo, alam ko yan, galit na galit yan sa mga maliliit na bagay. Pero yung tumatama ka ng halos 1 taon, siya yung kumukubra. Naka 8 milyon na kubra o 9 na milyon na kubra. Hindi niyo po ako mapapaniwala na 225,000 tinamaan ng 1 tao, ipapakubra doon sa laging kumukubra. Ipapakubra po doon sa laging kumukubra. 225,000. Maniwala ako. No? O ano pa yung natuklasan natin? Putya, meron palang tumaya. Yung tumama ng 600 million. Ang taya pala nun, 30 million sa isang outlet, 30 million sa isang outlet, 30 million sa isang outlet. 90 million ang tinayaan niya. 90 million yung taya. May tao bang tataya ng 90 million? Nakakataka, no? May tumataya ng 90 million sa isang araw ng bola ng yung 600 million tapos tumama siya ng 600 million. Ang puhunan niya 90 million. Ang dami pong question talaga eh. Ewan ko lang kung magaling magkwenta yung tao na yun. Pero kung purpose mo ganun, matayaan lahat ng numero at yun ang kombinasyon, teka muna. Bakit hiniwalay-hiwalay mo pa sa iba't ibang istasyon? Bakit hindi nilang sa isa? Tapos, pumapayag yung PCSO. Ako, may nakikita kagad akong para hindi na po maulit yan. Kung sino yung tumama, yun po yung kukubra. Di ba? Para hindi na sasabihin na, kasi kubrador eh. Hindi naman siya yung tumatama, pero kubrador. Hindi ko talaga maunawaan eh. Yan dapat mga tinututukan natin kasi involved dyan, pera yan ng tao eh. Pera ng taong bayan, tapos yung PCSO, gobyerno. O kaya lang, baka pag na-issue, i-privatize nyo naman. Putya, wag naman sana. Lahat na lang ng may issue, pina-privatize nyo. Tutok na tutok. Ang daming problema. Hindi ko talaga makuha yun. May isang tao nakakubra siya ng 9 na milyon. Ang swerte naman ng mga tao ron sa kanila. Malamang tignan niyo po sa loob ng 1 taon, pabalik-balik yung kubrador na yun. Paano pabalik-balik siya? Kung yan po ay malayo sa sentro, malamang yan tao na yan, nasa mga nugnog, mga liblib na lugar. Ang swerte naman ng liblib na lugar na yun, tumaman, hindi po major price ang tinatamaan, yung mga 10 piso. At yung tama po ng 10 piso, 500 po kung tumaya. Yung tumatama. Yun ang, meron palang tumataya sa isang numero na 500. Nakukuha niyo po ba? Ang alam ko, kung malakas kang tumaya, marami kang numero sa 500. Di ba? Hindi yung isang numero, 500 ang tataya mo. Ang hirap paniwalaan, no? Ang hirap talagang paniwalaan yung mga sinasabi ni Tulpo eh. Pero mas nahirapan akong paniwalaan na siya ay tumataas lang yung kilay. Putya, sa iba, sa PTA, alam ko, gigil na gigil ka, Tulpo eh. PTA, kusa po nagbigay yung mga magulang. Contribution, naalala nyo? Galit na galit yan sa PTA. Tapos eto, tumatama. Hindi ko makuha eh. Hindi ko makuha talaga yung mga logic. No? Hindi ko talaga makuha yung ngayon. Ngayon, eto pa, ang dami ng issue. Eto pa. Lumalabas na ngayon. Nakikita nyo yung automatic na binintang nila kay Duterte yan. Yan chocolate hill. Sabi ko nga, putang ano yan? Naitayo kay Duterte, tinago sa atin ng malupit. Yung pala,
Ang ibig nilang sabihin, 2018 pa nabigyan na raw ng kung ano man yung binibigay nung para makapagtayo ng permit. Ang tanong, dumaan ba kay Duterte yun? Malamang hindi. Mga tulong, mga kurimaw talaga utak nyo. Isisisi nyo yung chocolate hills kay Duterte. Hindi po dumaan kay Duterte yan. Bakit nyo sasabihin na yung permit lang pala? Ibig sabihin, aminado sila na hindi na sa panahon ni Duterte tinayo, yung permit lang. Ibig nyo sabihin, lahat ng in-issue na permit sa buong Pilipinas, ng mga local lang po yan, hindi naman po presidente nag-i-issue. Hindi naman po presidente nag-i-issue ng mga permit. Pero kung tinayo yan sa panahon ni Duterte, puta, panay mura abutin nung nagtayo niyan. Ng resort na yan. Kaya hindi nyo pinagbubulan nyo lahat. May automatic sila eh. May issue ba? Isisi kay Duterte yan. O Chocolate Hills. Issue po yan, involve po yung mga government. NFA. Issue po yan, involve yung mga government employee, yung mga taga-NFA. Pinasusweldo ng gobyerno. Pero walang kinokontempt, walang gustong ipakulong, no? Ano na ngayon eh? Tapos na suspension eh. Naimbestigahan ba? Meron ba lumabas ng mga dapat makulong? O ngayon sa PCSO, paano nangyayari to? Bakit ang gusto nyong ipakulong? Bakit ang gusto nyong ilabas yung mga pera? Bakit wala nananawagan sa inyo ng buksan yung pera nung taga PCSO? Nagtatanong lang ako, bakit si Kibuloy na privado? Private si Kibuloy. Bakit si Kibuloy na hindi taga-gobyerno gusto nyong pabuksan yung bank account? Bakit wala akong naririnig na pabuksan yung bank account ng mga taga-NFA, taga-PCSO, at saka yung mga pumirma dyan sa mga Chocolate Hills na yan? Bakit ang tutok ng lahat kay Kibuloy na hindi naman taga-gobyerno? Kung na-establish nyo na may kasalanan si Kibuloy, tulungan nyo yung mga suspect. Tulungan nyo yung mga victim. Diba? Kung naniniwala kayo na may kasalanan si Kibuloy, tulungan nyo yung mga biktima. Magsampa kayo ng kaso, bigyan nyo ng abogado para magkaroon ng katarungan. Kasi ginagawa nyo sa mga biktima. Biktima na nga sila. Pagpalagay lang natin, hindi ko sinasabing biktima sila. Kung totoong sila yung biktima, binibiktima nyo pa uli. Diba? Isinasalang nyo sila sa public scrutiny na hindi naman nararapat. Tignan nyo, pinapanood sila ng tao. Siyempre yung mga tao, bakit nakatakip na mukha yan? Bakit ganito yan? Bakit ganun? Sinasalang nyo sila sa buwelta ng mga tauhan ni Kibuloy. Sa totoo yung mga taga-kingdom, hindi ko po sinasabing guilty si Pastor, sinusuportahan nga natin. Ang sinasabi ko lang, kung totoong concern to si Risa Hontiveros at iba pa, dyan sa mga biktima, tulungan nyo na magkaroon ng katarungan sa korte. Hindi po korte ang Senado. Di ba? O sinasalang nyo ngayon. Lahat ngayon nagre-react. Peke yan, peke. O edi sila ngayon, hindi kayo nakakatulong sa kanila. Kayo sumisikat, pero yung mga testigo nyo, pina-public scrutiny ng mga miyembro, kung kinorte nyo yan, hindi na sila doon na magkakaroon na ng wala eh. Okay. At saka yung prioritization po ng pera ng taong bayan. Maaring wala po nagsasabi nito, pero ako po, pera po ng taong bayan ang ginagamit ninyo sa pag-iimbestiga sa Senado. Bakit po ang concern ninyo na imbestigahan yung mga private citizen na dapat kinukorte nyo na? Hindi ba? Ilang beses nyong gustong imbestigahan si Pastor Apollo Kibuloy? Ikaw rin na nagsabi, Senator Hontiveros. Ang sabi mo nun, eto lang pala, ang sabi mo, may naiisip ka ng gagawing batas. Tanong, sa naiisip mo bang gagawing batas? Kinakailangan ng input si
Pastor Kibuloy? Hindi mo magagawa yung batas na naiisip mo? Dalawa kasi yung concern di ba? Ang concern ninyong mga senador, makagawa kayo ng batas, batay dyan. Ngayon sabi mo, meron ka nang naiisip na gagawin batas. O di okay na, tagumpay na yung ginawa mo. Matagumpay na yung hearing mo. Ngayon, ang isa pang concern, magkaroon na ng katarungan yung sinasabi mong biktima. Ang tanong ko, magkakaroon ba sila ng katarungan sa Senado? Siyempre, hindi. O edi, bigay mo naman sa kanila yung para naman sa mga biktima, sabi mo. Di ba? Bakit hindi mo ibigay sa kanila yun? Eto pa, sa Kongreso naman, bakit nyo nga uli pinapatawag kasi iko-contempt daw nila Pinakontempt si Pastor Kibuloy. Bakit nyo nga pinatatawag si Pastor Kibuloy? Kasi gusto nyong ipagtanggol niya yung prangkisa ng SMNI. Di ba dalawang second hearing na pinatatanggal nyo na? Pangalawang hearing na yung tatanggalan nyo na ng prangkisa yung SMNI? Kung tinatanggalan nyo na ng hearing kung tinatanggalan nyo na ng prangkisa yung SMNI, para saan pa yung pagdalo ni Pastor Kibuloy? Para ipaalam sa kanya ng personal na tatanggalin namin. Hindi naman nakadirect kay Pastor Kibuloy yung issue nyo sa House of Representatives. Di ba ang issue ninyo, tanggalan ng prangkisa yung SMNI? Hindi naman kay Kibuloy. Wala namang kasong kay Kibuloy yung SMNI. Ngayon, kung ayaw ipagtanggol ni Kibuloy yung SMNI, kaya nyo nga tatanggalan na ng prangkisa. Di ba ganito yun? Dahil ayaw mong umattend, tatanggalan na namin ng prangkisa. Hindi kayang ipagtanggol ng mga pinadala mo Di ba? Hindi nila kayang pagtanggol. Ayaw mo na maipagtanggol. Ang consequence ng hindi mo pagdalo ay tatanggalan na namin ng prangkisa. Tinanggalan nyo na ng prangkisa. Pangalawang raiding na Pag nagpangatlong raiding, tanggal na prangkisa. Bakit pa dadalo? Para ipamukha nyo sa kanya na wala ka ng prangkisa? Napakasadista nyo naman. Hindi po ba pag hindi kinukontes ng tao, kasalanan na ni Pastor Kibuloy yun, ayaw mong ipagtanggol yung prangkisa nyo tatanggalan na namin. Ba't nyo pa pinadadalo? Magkaiba po kasi yun Kay Risa Ontiveros kasi, gusto niya makita si Kibuloy inspiration sa paggawa niya ng batas. Dito naman, gusto niya siguro makita para ipamukha sa kanya na, wala ka ng prangkisa. Pag umatin po ba si Pastor Kibuloy, babawi, marerestore yung prangkisa? O hindi naman pala Ayun naman Okay, balik na po tayo. Ito po yung pinagtutuunan nyo dapat, yung iba pa Yung NFA, gusto po namin yan, magkaroon. Yung pinakamalaki pong issue natin ngayon, kung sino-sino po sumasawsaw. Pero dahil na kay Kibuloy kayo nakatutok, ano po yung purpose nyo naman kay Kibuloy? Bukod kay Risa na gustong makulong. Pero hindi nyo po mapapakulong si Kibuloy. Di ba? Kaya pala ayaw nilang tantanan si Kibuloy. Gusto nilang idamay si Duterte. Yun lang naman po yun Gusto po nilang ipakita na kaya ginawang administrador yan si Duterte. Kasi may pera dyan si Duterte, pinangangalagaan ni Duterte yung pera niya rito sa, di ba? Kasabwat, yun yung sabi. Kasosyo. Hindi pala kasabwat, kasosyo. Kasosyo? Magkasosyo sila sa kingdom? Alam niyo, concern si Pangulong Duterte sa naipundar ng kingdom. Alam niya na Naunahan na kayo Sa totoo lang, imumoves nyo pa lang, nakita na ni Duterte. Titirahin na nito sunod yung inyong yung inyong pondo na. Naunahan na kayo ngayon. Ginawang administrador na si Pangulong Duterte. Bago nyo makumpis yung pera ng kingdom, dadaan na kayo ngayon kay Duterte. Ngayon, sinimulan na ngayon si Duterte. Ito po, sinimulan na ni di ba? Sabi ni Risa Ontiveros, papatawag natin din yan si Duterte pag nakita natin na may ugnayan. Ito po si Franz Castro ngayon. Ito po ang sinasabi ni Franz Castro. Sabi naman ni Franz Castro, dahil po sa sinisilip na nila yung pag-aari ni Kibuloy,
nananawagan na naman to si Castro na ilantad na yung salin ni Duterte. Dito na ako nagiba sa katatawa eh. Natatawa po ko sa, alam niyo po, eto lahat po ng government employee nagsasubmit po ng salin. Si Pangulong Duterte po may salin po yan. Yun lang po ang trabaho ng salin. No? Ngayon, para saan po yung salin? Pag ikaw nireklamo ka na nagkamal ka ng salapi, pag nireklamo ka, halimbawa sinabi, ikaw, kasi labag sa batas yun, may ari-arian ka na hindi mo nilagay sa salin. Kung ikaw ay government employee, di ba? Dapat lahat ng ari-arian mo nasa salin. Ngayon, para saan yung salin? Bakit taon-taon nagsasubmit yung mga government employee? Kami taon-taon nagsasubmit eh. Para makita kung may ninakaw ka. Ibig sabihin, bigla kang, nung nagsimula ka, naging presidente ka, ang kayamanan mo 1 million. After 2 years ng pagiging presidente, naging 10 million. Kinakailangan yung dagdag na 9 million, may paliwanag mo sa salin. May paliwanag mo. Kung kakasuhan ka, hindi po pwedeng galawin yun. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.